taon sa Dagupan 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. Thanks God it's Friday at ngayon ay January 30, 2026 at oras na po natin programang Todo Balita Komentaryo. As usual, sarap po na sa oras hatid namin sa inyong mga balita sa ating bansa at sa ibang dagat. Kaya din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Ang pong tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Dumaho na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Cristina Frasco kapitoko sa DOT. Todo balita. Saldico bimiyay sa Sweden, DILG na bulabog. Todo balita. Bato de la Rosa mapaparusahan kung may reklamo sa ethics panel ayon kay Ping Lacson. Todo balita. Balita sa ibang dagat, Colombian lawmaker 14 na iba pa patay sa plane crash. Todo balita. Sa ating mga lokal na balita, bagong liderato ng senior citizen sa mga daan formal na nanumpa. Nangako ng todong pagsuporta. Todo balita. Amelioration incentive para sa libu-libong civilian volunteers sa Pangasinan 46 pinamahagi sa San Fabian. Todo balita. Isang bayang Banggenyo top 6 sa 2023 physician licensure exam. Todo balita. Sa ating balitang sports, Mr. Cool, Jerry Splana, binigyang diin ang edukasyon. Todo balita. Dumango na tayo sa ating sa detalye ng ating mga balita. Nagdesisyon si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte na panatilihin ang kanyang legal team kaugnay ng kinakaharap na kaso sa International Criminal Court ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni BP Duterte na tinanong niya ang kanyang ama kung kailangan palitan ang legal team nito ilang araw matapos ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang hirit ng depensa para sa indefinite adjournment ng proceedings kay Duterte dahil sa umano'y cognitive impairment nito.
Inungkat ng Vice Presidente ang bagay nito dahil nababahala umano ang mga supporter ng dating Pangulo kung mahusay ang defense team na pinamumunuan ni Nicholas Kaufman. Sabi niya hindi palitan, pero meron siyang mga instruction na ibinigay sa legal team. Kwento ni VP Sara sa ambush interview sa The Hague, Netherlands nitong January 29. Hindi na dinitalya ng Vice Presidente kung anong pinagbili ng kanya ama sa legal team. Naniniwala rin si VP Duterte na lalagpas ng 1 taon ang pananatili ng kanya ama sa detention facility na ICC. Sigurado ako lalampas pa ito ng 1 taon pa ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC saad ng Vice Presidente. Binasag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kanyang pananahimik sa ulat na malapit na siyang umexit bilang kalihim ng Department of Tourism. Sa isang interview na ginanap sa Liberty Shrine, Lapu-Lapu City, sinabi ni Frasco na nagsalita na umano ang Malacanang hinggil sa ulat na masisibak ito sa DOT. I believe the matter that has been addressed clearly by the palace, wika pa ni Frasco. Sa press briefing nitong Huwebes o kahapon, sinabi ni Palace sa Press Officer Atty. Claire Castro na patuloy na sinusuporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Secretary Frasco. Yes, she still enjoys the trust of the President, saad pa ni Castro. Tanging ang Senate Committee on Ethics ng privileges lamang maaari magpasimula ng nararapat na parusa laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kabilang ang posibleng pagpapatalsik dahil sa matagal nitong pagliban ang kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sabi ni Lacson kung wala reklamong inihain sa Ethics Committee at walang rekomendasyon ng committee na ihaharap sa plenaryo para pagtibayin, walang batayan ng pamunuan ng Senado upang magpataw ng anumang parusa kay de la Rosa. Ang pagsanksyon ng senador or congressman, ang pwede lang magrekomenda niyan ang Ethics Committee. So in the absence of any complaint na na-file sa Ethics Committee na naka-constitute lang, walang basihan ang Senate President o liderato ng Senado para lapatan siya ng maski anong sanksyon o parusa. Kasama ron ang posibleng huwag paswelduhin sa panahon na hindi siya nag-report, sabi pa ni Lacson. Makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga otoridad ng Sweden para maaresto si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico matapos lumabas ang ulat na bumiyahe ito roon. Lilipad patungong Stockholm si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya upang personal na sikasuhin ang koordinasyon sa mga otoridad ng Sweden. Yes, we will be. In fact, I'm leaving tonight. I'm going to be making some coordination calls. Maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano ang mangyayari. Wika ni Rimulya sa isang interview kahapon. He is using a foreign passport, so nakakaikot siya ng malaya roon. But now we're gonna go harder and i-red flag namin yung mga foreign passport niya paglalahad pa ng kalihim. Nabista ang pagbiyahe ko sa Sweden mula sa tinutuluyan nito sa Portugal dahil sa apostyle na sinampan nitong petition for certiorari sa Supreme Court laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Pinagtibay ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon noong July 2025 na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa unanimous na desisyon ng mga magistrado noong January 28, sinabi ng Korte na unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte dahil saklaw na ito ng 1-year ban na itinakda ng saligang batas. Hindi nakilahok sa pagdedesisyon sina Justice Alfredo Benjamin Kagiwa habang nakalib naman si Justice Maria Filomena Singh. Ipinaliwanag ng Korte ng unang 3 impeachment complaints
ay hindi naaksyonan sa tinakdang panahon, kaya tinuturing ng initiated ang impeachment at hindi na maaring ulitin sa loob ng isang taon. Nilinaw rin na ang session day ay tumutukoy sa aktwal na araw ng sesyon ng Kamara at hindi sa legislative calendar. Pinagtibay rin ng Korte ang kapangyarihan ng Kamara de Representantes na magtakda ng sarili nitong rules on impeachment, ngunit binigyan diin na kahit may pirma ng isang katlo o one-third ng mga kongresista, maaari pa rin i-refer ang reklamo sa Committee on Justice para sa verifikasyon at konsolidasyon. Iginit din ng Korte na umiiral ng due process sa impeachment proceedings, bagamat kakaibang proseso at ang ganap na paglilitis ay isasagawa sa Senado. Dagdag pa ng Korte, hindi maaring gamitin ang operative fact doctrine ng partidong direktang responsable sa isang unconstitutional act. Inutos din ng Supreme Court na agad ipatupad na resolusyon at wala nang tatanggaping karagdagang pleadings. Samantala, handa na ang mga miyembro ng Makabayan Bloc na muling ihain ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Habang kumukulo ang galit ng mga mamamayan sa flood control scandal, tahimik naman kumilos ang Bangko Sentral ng Pilipinas para kontratahin ang isang international public relations firm para sa papogi ng bansa sa mga foreign investor. Malaga ito dahil palagi nangungutang ng dolyar ang pamahalaan at mahihirapan ito kung pangit ang nakukuhang balita ng mga foreign banks. Maaari ring maging mas mahal ang kanilang sisingilin na interes sa pautang kapag nagduda sila sa Pilipinas. Pinirmahan ng BSP ang Contract 47000905 ng Hong Kong office ng Burson Marsteller Limited noong October 17, 2025 para sa International Economic Communications Consultancy Services na kakailanganin nito. Sa invitation to bid, sinabi ng BSP na ang budget para sa trabaho ay mahigit $547,000 na ang katumbas ay 32.27 million na ngayon kasama ng buwis at iba pang charges. Kasama sa trabaho ng PR agency magbigay ng advice at assistance ang BSP para sa international communication at stakeholder engagement nito. Ang kontrata ay para sa 1 taon lamang. Balita sa ibayong dagat, patay ang isang mambabatas ng Colombia at 14 na iba pa matapos bumagsak ang sinasakyan nilang Satina Airlines plane sa hilagang silangang Colombia noong Miyerkules, January 28. Ayon sa mga otoridad, ang eroplano na flight NSE 8849 ay may sakay na 13 pasahero at 2 crew nang bumulusok ito malapit sa Curasica Playa de Belen, Norte de Santander. Kabilang sa mga nasawi si Representative Dayo Hines Quintero, 36 anyos, na miyembro ng Chamber of Deputies ng Colombia, at si Carlos Salcedo, kandidato sa susunod na halalan ng bansa. Muli nakipag-ugnayan ng eroplano sa Air Traffic Control bandang alas 11:54 na umaga, ilang minuto matapos mag-take off mula sa Cucuta patungo Ocaña. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Karagdagang balita sa ibang dagat. Naniniwala ang isang Malaysian minister na nakambag sa pagdami ng lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer o LGBTQ sa bansa ang stress sa trabaho, social influence at kakulangan sa religious practice. The study emphasized that a combination of these elements may contribute to the development of LGBT elevated behavior, pahayag ni Dr. Zulkifli, Minister ng Prime Minister's Department.
o ng religious affairs. Binanggit ni Zulkifli ang isang 2017 study na posibleng makaapekto sa isang individual ang social influence, sexual experience at maging ang work-related stress para magkaroon ito ng asa na kapareho ng LGBTQ community at nagagaya ito ng kanyang mga kasama sa sirkulong ginagalawan nila. Comprehensive data on the number of LGBTQ people in Malaysia remains limited, dagdag naman ng opisyal. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Formal na itinalaga ang bagong liderato ng sektor ng mga nakatatanda sa bayan ng Mangaldan matapos manumpa sa tungkulin ng bagong Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng Federation of Senior Citizens Association of Mangaldan. President sa harap ng ni Mayor Bonafé Paraino kahapon, January 29. Itinalaga bilang bagong OSCA head si Epifania Reyes, Pangulo ng Senior Citizens Association ng Barangay Talugtog na humalili sa pwestong binakante ni Ruben Reside matapos ito magbitiw. Kasabay niyang nanumpa si Ricardo Soriano ng Barangay Poblasyon bilang bagong FESCAM President matapos makuha ang pinakamataas na boto sa sinagawang halalan ng federasyon. Dahil sa pag-akyat ni Soriano sa pagkapangulo, nabakante ang kanyang dating posisyon bilang auditor. Agad naman itong pinunan ni Eduardo Dizon ng Barangay ni Baliw na nanumpa rin bilang bagong auditor ng FESCAM. Sa kanyang mensahe, hinimok ng alkalde ang lahat ng pangulo ng Senior Citizens Association sa iba't ibang barangay na magkaisa at suportahan ang mga programa at aktibidad ng lokal na pamahalaan. Samantala, pinamahagi rin kahapon sa bayan ng San Fabian ang Social Amelioration Incentive na bahagi ng Civilian Volunteer Organization ng ika-4 na distrito ng Pangasinan na kinabibilangan ng mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay service point officers at child development workers. Ipinabot naman ng alkalde sa pamamagitan ng mga kawani ng Community Affairs Office ang suporta, pakikisa at pasasalamat sa higit 400 benepisyaryong Mangaldan Barangay Volunteers. Personal na pinangunahan ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang pamamahagi, katuwang sina Vice Governor Mark Ronald de Guzman Lambino, 4 District Board Members Marinor de Guzman at Dr. Jerry Aherico Rosario. Personal din umantabay si San Fabian Vice Mayor Constante Agbayani. Samantala, ipinagmalaki ng bayan ng Bayambang, Pangasinan ang isa na namang natatangi anak nito na nagbigay dangal sa lokal na pamayanan, si Joel Ivan De Leon Mata, Tubong Bonifacio Street, Zone 4, Bayambang ay kabilang sa mga nanguna sa October 2023 Physician Licensure Examination matapos makamit ay ika-6 na pwesto sa buong bansa. Si Dr. Mata ay nagtapos sa University of Santo Tomas Batch 2022 at anak ni na Jan Voltaire Mangawang Mata at Edna De Leon Mata. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng taon ng masusing pag-aaral, sakripisyo at dedikasyon, hindi lamang sa akademya kundi sa mitiing makapaglingkod sa kapwa bilang isang ganap na manggagamot. Ang pambilang tagumpay nito ay hindi lamang personal na karangalan ni Dr. Mata at ng kanyang pamilya, kung hindi malaking inspirasyon sa kabataang bayambanggenyo na mangarap, magsikap at maniwala sa sariling kakayahan. Patunay ito na sa tamang paggabay, disiplina at determinasyon, kaya makipagsabay ng mga anak ng bayambang sa pambansang antas.
Sa bayan ng Manawag, 4 na sasakyan na aksidente na daganan ng nabuwal na puno ng akasya sa blessing area ng Minor Basilica ng Our Lady of Manawag malapit sa Gate 5 pasado alas 5 kahapon. Ayon sa ulat, ipapablessing pa lamang ng mga may-ari ang kanilang mga sasakyan nang biglang bumagsak ang puno. Isang commuter van at isang bagong biling SUV ang malubhang napuruhan habang dalawa pang SUV ang nagtamo ng minor na pinsala. Agad na rumisponde at nagtulong-tulong ang makawani ng Manawag PNP, BFP at MDRMO upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nasa lugar at magsasagawa ng clearing operations. Personal na pinuntahan ni Mayor Jeremy Aherico Rosario Ming B. Rosario ang insidente upang ma-assess ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga apektadong individual. Agad din nakipag-ugnayan ang pamunuan ng Minor Basilica sa mga may-ari ng mga nasirang sasakyan at nagsabing sila aalalay sa mga apektadong individual. Wala naman italang sugatan o nasawi sa naturang insidente. Pinagsama ang lakas at kausayan sa ating balitang sports. Ginulantang ang pambansang pinagmamalaki ng Pilipinas na si Alexander Alex Yala ng Colombia na si Camila Osorio sa 4-6 upang sumablay sa semis ng first Philippine Women's Open sa punong-puno na Rizal Memorial Tennis Center nitong Huwebes ng gabi. Sa paghahalo ng kanyang mga tira ng may katumpakan at presisyon, sinalag ng dayuhan ang pagtatangka ni Yala na lumapit sa pagkakataong manalo sa kanyang sariling torneo na ikinidismaya ng mga lokal na tagahanga na sumuporta sa Pinay netter sa buong labanan. Tapos ng 89 minutong aksyon sa center court, nasilat ni fifth seeded Osorio sa kanyang unang laban kay Yala ang second seed sa kompetisyong Women's Tennis Association 125 na sinusuportahan ng Philippine Sports Commission. Sa isang All-South American class ngayong Biyernes, makakalaban ni Osorio ang Argentinian na si Solana Sierra na pinasibat ni Thailand Lana Tarude sa 6-4, 6-3 na isa pang last 8. Sumanya kabuhan natin newscast sa ating Todo Balita o sa ating Todo Balita at komentaryo. Yung pang tagapagbalita, ako po si Susan Valdez daw, sa kalan po ni Carol Liway, at nakantabay po natin sa technical side si si Ka Edwin Inong. Oras po natin, ganap na alas 5:25. Babalik po tayo pagkatapos po lamang na ilang palala. DWIC. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo
dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. DWIZ. Oras, ganap ng alas 5:27 at welcome sa ikalawang bahagi po nating programang Todo Balita at Komentaryo. Ako po yung makakasama sa All Flight muna tayo. Karen Susan Valdez Yadaw. Si Karen Liway, mamaya nyo makakasama dahil may lakad naman si Kaaron Orly Navarro. Katag-katagan sa oras. Good morning! Kumusta na po kayo? Akala ko ngayon Sabado. Excited na ako sa Sabado Ayan, kasi maglilinggo na. Ibig sabihin, pag linggo, day off natin. Walang pasok. Okay, happy birthday ngayong araw, January 13. Dami nagbe-birthday ngayong January, marami pang pahabol Happy birthday kay Oprah Shell Ibasan, isang 12 years old president ng Supreme Elementary Learners Government sa North Central Elementary School. Saan yung North Central Elementary School? Ang alam ko dito, Central School. Yung North Central, Mayumbo. Bulusan. Hindi ka marinig ka dito. Hindi kami intindihan. Ayan, hindi ka pati na North Central Elementary School. Parang saan? Ay, Bunuan Gusot. West Central dito. Okay, o nga, West Central dito. Okay. Ang alam ko Central School lang, meron pala siyang West. East Central naman dyan sa Mayumbo. Tama, East Central. North Central. Saan ang South? Ganun. Yan, happy birthday itong si Oprah, anak ni Sir Teddy Villamil at saka ni Michelle Ibasan. Makasama po natin sa Tondaligan Blue Beats Consumer Cooperative. May consumer pa ba? O TBBCC. Tondaligan Bunuan Tondaligan Blue Beats Consumer Cooperative. Yan, TBBCC nga. Okay. At saka happy birthday din kay Kuya Alex. O, diba? Kuya Alex, happy birthday. Ay, hindi pala, bukas pa siya. Ang may birthday ngayon, si Madam Letty. Madam Letty Ursua ng Bayangbang. Ayan. Bukas na, advance happy birthday kay Kuya Alex Duque. Ayan. Happy birthday din sa lahat ng mga may pahabol para magbe-birthday ngayon. At belated happy birthday kay Madam Rose Marique. At advance happy birthday kay Kuya Benji Tan. O diba, nagahang ko na. Ibig sabihin yan, maraming kainan. Maraming chow-chow. Maraming kainan. Speaking of kainan, sa bayan po ng Alaminos, meron kakaroon ng Alaminos Food Bazaar. Kaya i-showcase nyo na raw ang inyong culinary creations at sumali sa Alaminos Food Bazaar and discover native flavors and local pride. Kaya tinatawagan lahat ng foodpreneurs sa Alaminos City ngayong buwan ng Pebrero. Dalhin ninyo ang inyong best flavors to the Alaminos Food Bazaar and put your culinary creations in the spotlight. Ibig sabihin, cook fest ito. Parang ganun kung nakuha nyo na yung concept worth sharing, submit your proposal now. Merong scan the QR code to register. Magpa-register na po kayo mga foodpreneur. Ito yung pinakamagandang negosyo po ngayong taon na to. Nakikita natin lahat ng mga nagbubukas na restaurant, pinupuntahan niya ng mga food enthusiasts. O masiba lang. O hindi naman masiba. Mahilig lang talagang mag-discover kung saan yung mga masarap na pagkain.
Ibang-iba talaga yung kape sa umaga ka, Edwin. Dapat laging merong naka-ready na diyan na coffee sa umaga para ibang-ibang mas masarap magsalita ng habang nagkukwento tayo ng tungkol sa pagkain. Meron tayong umihigop tayo ng mainit na kape. Wala ni malamig na tubig na tong mainit siya kanina, ngayon malamig na. Okay, yan 'di ba? Yung sabi nga natin ngayon, pinakamaganda po negosyo ngayon ng ang pagkain. Ang daming parang magtataka, sabi mahirap ang buhay, pero makikita mo ang daming nag-uusbungang mga negosyo, panay kainan. At talaga naman dinadayo, lalo na kapag bagong bukas. O di ba? Diyan sa Bunuan, talagang talagang paksa Simeona, kaya doon, nasubukan mo na doon. Sa Simeona, grabing pagkain doon. Hindi mo alam kung saan kaharap buong ilang kilometro ba? Ilang kilometers yun? 4, 8, 8. So, mga 15 kilometers ba yun, yung puro pagkain sa isang banda dyan. Buong lechon, buong lechon. Tapos bagnat. So, magsawa ka, ang kakabalog. Pipili ka doon, tugtugan tayo, tada namin ka, Diyos ko dahil, dapat pagpupunta po kayo dyan sa Simeonas, may libreng na-meet kasi natin yung may-ari doon. Kalimutan ko naman yung pangalan. Maganda siya, maganda siya. Pero maraming pagkain at magkakaroon na rin daw, walang bayad to Naalala ko lang, food pagkain ang natin dito, promote na rin natin yung mga gustong kumain na magkakaroon na raw sila ng tawag nito, magkakaroon na sila ng Unli breakfast at magkakaroon din sila ng Unli merienda, bukod pa dun sa Unli lunch na diretso na yun hanggang gabi. Grabe. Pero pag pupunta ko kayo doon, lalo ang grupo kayo, isang sasakyan na lang gamitin nyo. Or mag-commute na lang kayo sa dami na kumakain. Ang hirap ng parking. Pero ang daming food at masarap naman. Diyan din sa dito rin sa bread house naman. Bread house, kala mo po, tinapay lang yan Yung breakfast naman nila naman, champion din. Only breakfast para sa mga mahilig heavy breakfast. Ayan. Meron sila dyan. Only breakfast. Daming mga add-on. Talaga. Kapag kapag ka malakas kang kumain, mababawi mo. Pero masarap naman yung kanilang hinahanda. Ayan, ba ito? Nagugutom ako. Ginugutom ako pagkain agad yung aking binabalita rito. Pero yun nga po, Alaminos Food Bazaar, discover native flavors and local pride. Makilaho kayo. Ito pong buwan ng Pebrero. So, babalita rin natin sa inyo kung ano yung tawag nito, kung ano yung mga pagkain ay mga native daw native delicacies. Ayan. Yung kanilang kung ano man, yung kanilang ihanda doon, sigurado niya merong bangus. Although walang bangus naman na doon. Ayaw nilang ito nga palang darating na nakita natin positive pa rin po yung inaabangan talaga natin yung balita ng before na nag-positive nga po dyan sa positive sa red tide. Lahat po ng mga seashells pinabawal muna kainin, lalo-lalo na yung mga nanggaling dyan sa Bulinaw at saka sa bayan ng Anda. Although, hindi naman po binanggit ang Alaminos City, kaya lamang kapit bahay lang Yung tubig na dumadaloy dyan ay yung tubig na umaagos dyan, iisa lang. Wala siyang walang barrier. Buti sana kung merong barrier o merong harang, wala naman. Kaya medyo alanganin pa yung talaba, ihaw-ihaw na yearly ginagawa kapag ka merong event na ng 100 Islands sa festival. Isa itong ihaw-ihaw itong Talaba Festival sa inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito rin yung isa sa mga dinadayo sa March 6, pero meron pa namang mahigit isang buwan kasi ang ginagawa pong testing ng water testing ng BFAR, 4 na beses yan. Kapag ka nag-positive ka ngayon, tapos nag-test sila ulit, negative na,
hindi pa nila i-declare na negative, positive pa rin. Sa pangalawa, at nag-negative na rin sa pangalawa, hindi pa rin nila i-declare na negative, positive pa rin para safe na safe. Sa pangatlo, alam ko hanggang pangatlo na negative, positive pa rin. Sa pang-apat, at kapag pagka negative pa talaga sa pang-apat na test nila, parang weekly test yung ginagawa nila, pag sa pang-apat ay negative na, yon, doon na nila i-declare na negative, at least safe na siya talaga. At ang ginagawa yatahan at sure ay weekly water test po yung kanilang ginagawa dyan sa mga areas na dideklara. Kaya nga nalalaman kagad nila kapag positive kasi continuous po yung water testing na ginagawa po ng BIFAR. Kaya kapag ka negative na siya, pagdating ng bago matapos o bago dumating yung Talaba Festival, ay mag-negative na tuloy. Yan. Ang hayahay, ang lalaki pa naman ng tawag nito, ang lalaki pa naman ng ng inihanda nilang na-imagine ko. Yung iba kasi lapad ng kamay kung malapad yung talaba, di ba? Ngayon, diyan sa itong nandito sa Tapuak, dahil nga meron na diyan na at least na alam na rin nilang may innovations Dati naka-display lang diyan yung mga yung talaba nila namamagala, didiligan nila. Dinidiligan talaga. Didiligan nila ng ano kaya pinandidilig nila doon? Dapat pagdilig nila doon tubig dagat para manatili yung alat niya. Ano palang gagaling pala yung mga talaba diyan? Kaya huwag kayo matakot sa Bataan. Yan, na-interview natin. Kasi meron na silang nagpapakain na rin sila. Meron na rin, dinatayo na yung yung talabahan dyan sa gabi or sa araw. Kasi meron na silang, pwede ka na kumain doon. Pwede mo nang enjoyin right there and then yung talaba. Yan. Tinanong nga natin kung magkano 250 ang 1 kilo. O di okay na, di ba? Mas kaysa yung sa mga restaurant, okay na 'yon, 250 iluluto nila doon mismo. Tapos yung rice, ano rice na sinabi nila? Cheap lang naman din, affordable din naman pag doon nakakainin. Uy, talaga, pag 250 tapos kung gusto niyo ng tawag nito. Kung anong luto ng talaba na gusto niyo, lulutuin po nila. O di ba? Doon mismo. At sila na yung ang kalamang problema man sukit, man linis, sila na rin ang gagawa lahat yan. O di ba napunta lahat sa kainan? Kasi mamaya may kainan na pupuntahan tayo. Bukas pala ang birthday ni Kuya Alex Duque. Ayan. Sabi ni Kuya Benjitan, pinababati niya. Bukas daw ang birthday niya, pero ang celebration ay today. Yan. Yan, happy birthday Kuya Duque, Kuya Alex, at sana ay maraming birthday pa ang dumating sa buhay ninyo. Maraming birthday pa ang dumating. Masisiglang birthday pa ang dumating. Okay? At saka, mga kaibigan, sabi pa rin po natin mga balita. Sa food pa lang tayo Mura na kasi yung ngayon Kahapon nagpakbot ako, nauluwak. Yung palang bagoong ngayon, meron na rin mga innovations. Yung bagoong, nakita ko may drawing ng sili. Ay, may sili na. Bagoong na may sili. Paksa ito sa pakbot. Kaya nung tikman ko yung niluto ko, bakit parang maasim tong pakbot ko? Yung pala yung ginamit kong bagoong, suka at sili. Ang anghangday. Pero may suka siya. Yung talaga. Dapat lang naman talaga rin gano'n. Yung iba kasi, magtitimpla pa ng suka at yung bagoong, yung suka, titimplan pa nila ang bagoong. Bagoong na yun, na pala, sausawan na siya. Hindi na siya plain suka. Hindi na siya plain bagoong. Kaya tuloy yung aking pinakbat kahapon. Para na rin siyang adobo. Kasi maasim-asim. Yun ang masarap sa adobo. Kaso may bagoong Pero pwede na, di ba? Pwede na rin yon. Okay, mga kaibigan, ang bilis po na oras natin. Itong nangyari sa Manawag. 4 yung nadaganan na puno. Yung mga 4 na sasakyan na magpapa-bless lang sana. Kataymi naman puno na yon.
sa simbahan na dumagan doon sa 4 na sasakyan. Ito na nga yung sinasabi na kaya lang yung mga kuminsan ang puno talaga, alaki na yung natutulong nito. Kaya lang kuminsan nakaka-aksidente ito, lalo na kapag merong bagyo, may bagyo, pero ito wala namang bagyo. Bakit to biglang natumba tong bakit biglang merong nabuwal na puno na yung 4 na sasakyan na ipapabless sana ay ayun, ang nag-bless dun sa 4 na sasakyan ay yung puno. Pero malay nyo, ganun kasi dun siya malay nyo merong, sabi nga nila lahat ng nangyayari sa buhay meron dahilan. Ilagay, kasi bagong-bago, di ba? Lagay na lang nila sa positibong positive note. Baka naman iniligtas sila ng puno, iniligtas sila imbis na maaksidente pa sa labas, doon na. So, ibig sabihin, papalitan yung sasakyan. Agad, papalitan niya ng insurance. Kasi lalong-lalo na kapag bagong sasakyan, 100% ang nun, bagong sasakyan na ipapalit. Bago kaya? Yun tanungin natin. Alamin natin sa insurance o sa mga nagbebenta ng sasakyan. Alam ko ganyan, ipapalitan na yan Siyempre, ayaw mo na kabago-bago. Wasak, di ba? At saka, accident yun Hindi naman yan. Kaya, papalitan din yan insurance. Yung nga sabi ko nga siguro nga, bakit naman doon pa nangyari? Siguro nga may kagustuhan, baka nga may mangyayaring hindi maganda doon sa sasakyan nila. Yun na lang iisipin para hindi nila isipin na kamalas naman, para ma-bless. Yun na nga, para yun ang tingin ko lahat naman nangyayari sa mundo, sabi nga merong dahilan. Kaya yun. Pero yun nga po, ayon sa ulat, ipapabless lamang ng may-ari yung kanilang masasakyan nang biglang bumagsak yung puno. So, isang commuter van, isang bagong biling SUV, at ang malubhang na puruhan. So, habang 2 pang SUV, ang nagtamo naman minor na pinsala lang. O, insurance pa rin yan. So, agad na rumisponde at nagtulong-tulong ang mga kawani ng Manawag, PNP, BFP at MDRMO upang tiyakin ang kaligtasan ng mga nasa lugar at magsagawa ng clearing operations. So, personal din pumunta doon si Mayor Doc Ming Rosario doon sa insidente para i-assess yung sitwasyon at makipag-ugnayan sa mga apektadong individual at nakipag-ugnayan din ang pamunuan ng Minor Basilica sa mga may-ari na manasirang sasakyan at nagsabing sila aalalay sa mga apektadong individual. Pero wala naman po nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Yun, laking puno Wala naman. Siguro na to, kumbaga sa naapektuhan na ito ng bagyong Uwan, yung malakas na bagyo na maraming puno ang natumba diyan sa may San Fabian area. Maraming mga puno diyan ang nangabuwal-buwal. Siguro na siya, kumbaga sa marupok na at yun yung time na matagal na siyang untumbala, kumbaga nakakapit na lang anong tawag nito, kahibla na lang yung nakakapit sa lupa at timingan, di man. At saka lagi naman po kasi araw-araw doon, kapag ka natumba yun, anytime, any day, halos araw-araw marami talagang marami talagang nagpapabless ng kanilang mga sasakyan. Araw-araw may bumibili mga sasakyan, araw-araw pupunta dyan, marami mga nagpapabless ng kanilang mga sasakyan bago nila gamitin. Ipapabless muna nila sa Manawag Church. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin, alas 5:45. Babalik po tayo mamaya. Ipaparinig natin kahapon na kinig tayo na autism awareness seminar, pero by Zoom. Ang ganda ng paliwanag ni Dr. Eric Estrada. I-share natin konti yung bahagi ng kanyang paliwanag para maintindihan ng iba ang tungkol nga dito sa autism. Autism, hindi po yan sakit, hindi siya nakakahawa. Sila na ang magpapaliwanag mamaya. Alas 5:46.
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mare, pabili nga ng sibuyas. Pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo. Saan ba nagpunta si kumpare? Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore. Ano? Mare, mapanganib sa tore. Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente. Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya. Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao, DWIZ. Okay mga kaibigan, 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Bago natin makalimutan, baka mamaya bigla na lang ako nagpapaalam. Good morning sa ating mga listeners na nakatune in. Lahat na nakatune in po sa radio. Siyempre hindi natin alam kung sino sila. Magandang umaga po. Pero yung mga nasa Facebook live po natin, sina Jaime Jean Magsano, Oscar Dolormente, si Ate Aurea de Guzman, Carlo Garcia, Grace Matro, good morning, si Andrew Ligaspe, Kalimlim, Dexter Jan, saka si Glory Sanchez Maramba, saka si Maxi Solis, ayan, si Sir Nap, good morning po, ayan, stay safe din, at saka si Ariel Awanan Bandong, at saka si Sir Roberto Nimer. Okay, so, mga kaibigan, yung pong merong advisory dito ang
Bayambang, pabatid daw sa publiko, pinapaalam po sa lahat na ang St. Vincent's Catholic School ng Bayambang Incorporated ay makakaroon ng Grand Parade at Parade of Beauty sa Pebrero 2. Ano araw yan? Ngayon ay 30, 31, 1, 2, Lunes. Ayan, so maagang pabatid na to mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa paligid ng poblasyon area bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang 86th founding anniversary. Dahil dito ay humihiling ang SVC-SBI ng pansamantalang pagbabago sa daloy ng trapiko sa mga rutang dadaanan ng parada. Sa makatwid, pinapayuhan ang mga motorista na maglaan ng karagdagang oras, sundin ang matagapangasiwa ng batas ng trapiko at gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan. Or agahan nyo na lang yung paglabas ninyo or iwasan nyo na lang dumaan doon sa dinadaanan ng parada dyan sa Bayambang. Alam nyo na yung kung saan. Humingi daw sila ng pangunawa at kooperasyon ng lahat upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng aktibidad. Maraming salamat po. Ipinapalam din sa lahat na maari na, pero merong karagdagang advisory, pinapaalam sa lahat na maari daw dumaan sa midsection papasok ng public market patungo sa likod ng Royal Mall Bayambang at papuntang Bayward. Ayun, pinapayagan lamang dumaan sa nasabing ruta ang motorsiklo at tricycle lamang. So, yun lang siguro ang kasya. Maigpit na pinagbabawal ang pagdaan ng iba pang uri ng sasakyan upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko at para sa kaligtasan na lahat. So, inaanyayahan na lahat na makiisa at sumunod sa patakarang ito. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Okay. Dito yung balita natin kanina. Ano na ha, itong panahon na to, season na ng election na ng mga senior citizens. Ayan, itong mga senior citizens. Alam po niyo, maganda rin maging senior citizen eh. Ako sabi ko nun, pag senior citizen na ako, sasali ako sa mga asosasyong ganyan. Kasi very active po sila eh. Ito ating mga senior citizens, kapag ka mayroong mga activity, andyan sila, ready. Kasi nga nag-retire na, yan. Nag-retire na sila, tsaka may oras na sila talaga para sa sarili nila. Dati nagtatrabaho sila para sa pamilya, naghahanap buhay, para sa pang-tuition ng anak, pabili ng pagkain, at etc. Pero ngayon, kapag ka senior citizen na, may oras na sila sa sarili nila. At, eto yon, ayaw nila syempreng matenga sa bahay, lalong-lalo na kapag ka sanay silang lumalabas, sanay silang nagtatrabaho, kaya yung iba, aktibo pa rin. So, eto yung mundo naman ng mga senior citizen na para, anong tawag nito? Ipakita pa rin nila, may papakita pa rin nila na kahit na nasa nakakatandang sektor na sila, meron pa rin silang silbi sa lipunan. So, nagpa-project pa rin po yung mga yan. May mga ginagawa pa rin silang mga activities na kung ano-ano. Merong activity, merong may grupo sila, may pondo naman sila kahit pa paano, 1% ba? 1% ba ng IRA? Parang ganon. Kaya sabi ko nun, pagka senior na ako, sasali ako dyan sa mga activities na yan, magpipresidente ako. Yun ang pangarap ko noon. Pangarap ko yun. Mahirap pala, akala mo parang ganun lang. Kasi, ganun napasukan ng politika ang senior citizen. Hindi ka na basta-basta pwede. Ngayon, bayaran na rin di ba? Meron na rin pakurungan. Merong mga lugar na wala may babalin-balag ang politiko. Ayan. Wala rin, bibabalyan na sa para tay labayda, si karalabala, para daw control nila. Pagkasama nila yung presidente, akala nila, control na nila yung mga senior citizen. Hagay, yung senior citizen na grupo, eto yung pinakamahirap, sabi nga niya, pinakamahirap mo i-control. Pwede mo makontrol si president, pero the whole, yung kabuuan ng mga senior citizens, hindi mo yan makokontrol. May mga sariling na yan, kumbaga sa timak kang kami lalo, kapag kami timak kan, di man nyo kami ibangat. Parang gano'n Doon sa pailabay daratan, agmuratan na kontrol amin. Makokontrol mo siguro, pwede may makontrol yung iba, pero hindi mo pwede sila lahat makontrol. Yan, hindi mo sila mapipigilan. Hindi mo sila pwedeng diktahan. Kumbaga sa
At talaga gawunda, agyo kami babangat. Parang ganon. Pero yun nga po, nakakalungkot lang, nakakalungkot lang na pati senior citizen sector, pinapasukan ng politika. Ba't hinahayaan, Parang yung, kaya sabi ko pag senior citizen ako, magpipresidente ako ng grupo ng mga senior citizen. Kaya lang, wala yung aking pangarap kasi nga, merong mga, kumbaga sa kapag hindi ka type ni politiko, wag ka na sumali. Tabi, tsugi, purug, parang ganun purug kalatan mi babali. Humanap ka na lang ng asosasyon o grupo na walang pake, na hindi ka pakikialaman ng mga politiko, ayan, sa inyong lugar. Diba? May mga ganun naman Marami naman, katulad ng Inner Wheel. Yan, Rotary, wala nakikialam ng mga politiko, mga civic organizations. Pero mga ganyan ito senior citizen, pati nga PTA, pinasukan na. Pati PTA, imagine nyo, PTA, papasukan ng mga politiko. Kumisa nga, cooperative nga, pinapasukan din nila kahit na hindi sila member. Wala silang karapatan, napapasukan din. Kasi naman, kapag merong miyembro na ang feeling niya malakas siya doon sa politiko, again, mampaayuda. Aramikin mo, sige na nga, bakit ako nakarating sa kooperatiba? May naalala lang ako. Good morning and happy birthday ulit kay Oprah. Yan. Oprah Ibasan, ang magto-12 years old na siya ngayon. Supreme President siya ng Elementary Learners Government sa North Central Elementary School sa Bunuan. Gasat! Bunuan Gasat yan. Buki, basta dyan sa Bunuan. Kaulikilatan, inorditan. And, advance happy birthday ulit kay Kuya Alex Duque at saka kay Madam Letty Ursua. Mamata and tropa si Jerome at saka si JR. Hindi ko talaga ma-distinguish. Bakit ba yun? Kambal ba sila? At saka si Daniel, at saka kumpleto ngayon hindi lang tropa, Kuya Polly, at saka si Yaya. Diba? Siyempre, yung kanilang big boss, si DC Venice Chu Armas. Okay, bukas nga pala, sa Sunday, katatapos lang, di na natin iparinig. Maganda sana iparinig yung autism awareness seminar, kahit na konti lang. Ganda ng paliwanag nila about autism, kung paano mo madidistinguish, paano malalaman, paano natin sila maiintindihan. Ang ganda ng paliwanag ni Dr. Eric Estrada dun po sa autism awareness seminar na sinagawa po dyan sa Dr. Villaflor Memorial Hospital. Siyempre nandiyan sina Dr. Neni Villaflor. At itong activity na to ay activity ng Inner Wheel Club of Uptown Dagupan headed by Pai. Ano pinili ni Pai? Pai Villaflor. Anak ni Dr. Neni Villaflor. Thank you very much. Galing namang speaker ninyo. At bukas nga, meron din collaborative project ng Inner Wheel dyan sa Barangay Lungos, Calasiao. Para sa mga senior citizens naman. So, may 200 yung beneficiaries dyan sa Lungos, Barangay Lungos, Calasiao. So, maraming yung magbibigay ng gamot, may medical mission, at maraming iba pa. Kung ano pa yung mga activity na inihanda ng Inner Wheel para sa mga senior citizens. Yan, nagre-request ninyo samahin kami din, kasi tapos na po tayo sa Tabang, pero yung sa Tabang naman po, activity naman po yun ng Inner Wheel Club of Western Downtown Dagupan. Okay, sa mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makakasama po ninyo si Karen Aliway, Iparagire, sa ngalan po ni Karen Orlita, Ulad Manila, Kunom Magano. So, nakasama po natin sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po ang inyong nakasama at ang inyong tagapagbalita, Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo